Mga kapapi, hindi na ata nagtitinda si Ate Rose. Sarado. Wala na ata sila. Wala na. Pati si Ate Jing wala na rin. May tinda naman si Ate Jing, kanya nga lang, wala lang siya. Naka-close yung tindahan. Punta tayo sa ano? Sa bahay nila. Ayan mga kapapi, isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ano po? Ayun dito na tayo danok, no? Ayun surprise visit po ito ulit kay Ate Rose. Dahil kamustahin natin si Ate Rose. Dahil meron din tayong package para sa kanila ngayong nakaraang vlog natin. At minabuti ko na magpalipas lang muna ng ilang mga araw bago natin siya balikan. At ngayon, kumustahin natin ulit mga kapapi, ano po kung ano nang nangyari sa kanila. Kasama natin si Bornok. Tayo. Ito po mga kapapi. Parang nagugulat ka pa. Okay ka lang ba? Oo, right lang. Bihira tong taong to, parang lutang ano ba nangyari dyan, Kuya Bogs? Tawag lang yung pangalan mo, lapag-laga pa po. Nangyari dito, Ate Mercedes. Pinupuyat mata ito Comment down below, Mercedes. Ayan mga kapapi, pakisamahan nyo kami ngayong araw na vlog na ito. At iabot natin kay Ate Rose yung package. Pero bago ang lahat, syempre tanungin natin kung ano bang nangyari, bakit hindi na sila nagtitinda o hindi lang sila nagtinda ngayong araw. Ngayon po ang araw ay Lunes, no po, Lunes ngayon. Nag-unboxing din kasi kami kanina. Nandiyan na, no? Nandiyan na yung mga para kay Arvin, yung mga gamit niya. Salamat po pala kay Ma'am Lynn sa inyong pinadala. At meron pa isang ano doon mga kababi, may isa pang nagpadala rin para kay Ate Rose tsaka sa kanyang pamilya. Na po, i-ano rin natin mamaya. Ayun na, biyahe lang kami, no po. At medyo kinakabahan pa rin si Papa Dins pagka at sana lang wala naman tayo ibang hangad mga kababi kundi yung maging mabuti yung kalagayan ng mga tinutulungan natin. Sana lang maging tapat, no? At siguro mga kababi, unawain din natin yung kanilang side, no po, ano man yung kanilang mga pinagdadaanan. Kung hindi man sila magsasabi ng katotohanan, siguro hindi na ako siguro last vlog na ito para sa kanila, no po mga kapapi. Pero check natin, no po, mararamdaman naman natin yan, no po mga kapapi. Ayun na, biyahe lang po kami, no? Okay ka lang? Okay na, okay. Ha? Ulit lang ako, Pops. Alright ka lang, ha? Yes. Magsasabi ka, ha? Mamaya ikaw naman ang Hindi man. hindi man. Ito nga ako muna madadrive, Pops. Sige, pambira ko yung Bornok mo, lutang Tiki, okay lang yan. Ako nang bahala. Ano ba nangyari kay Bornok mo? Manubelas, under control. Anong nangyari kay Bornok? Ikaw nakakaalam niyan, boyet. Naman Ano nangyari? Bakit parang lutang si Bornok mo? Kunting lang, Pops. Kunting Lambing. Lambing. Lambing nino. Lambing yan ni Ate Mercedes. Pambira. Mukhang di ka napagbigyan, Kaya pala, Tampo yata pag. nagtampo ata. Mga ganyan, normal lang yan. Siya na all. Tara, lapit-lapit na tayo doon kay Ate Rose. Let's go. Let's go. Pogi ng sombrero mo kay Bugs, Ayun. Kasi may nagpadala, Pops. Ay, grabe. Salamat kay Ma'am Lynn, Yes po, Ma'am Len. Thank you very much po. Ayun yung sinasabi ko. Puyok-puyok pa. Nagbibinata ka na. Pops kasi wala pa. Wala pa Ito rin. yung sinasabi kong sombrero na may hangin dito. May hangin hangin. dito. Oo. Tapos, pag dito walang Dito hangin. Walang hangin. Wala. Ubus yan. Buka mo talaga. Ay, mga papay, dito na kami sa lugar nila. Ate Rose. Ayun na, may sound trip. Bilisan nyo. yes. Sound trip, ayun o. Kaya pala. Grabe yung speaker nun Kung talaga sasakay dyan. Matindi. Papayo ka talaga. Sana nandito. Sana.
Up. Naku. Opo. Opo. Napo. Ano? Natin gawin. Silipin ko dun sa ano, kung naglalaro. Saan man? Record? Check ko lang dito, Pops. Sige. Ibog pa sa'yo ako. Agad. Try kong tawagan ulit. Alright, Pops. Kung... Ay, naku. Medyo... Hoy! Mamaya ka lang kayo magkanta. Ayun, tao ata. Hmm. Ayun! Ate Ros! Yeah. Ate Ros! Musta ka na? Punta ko lang, Pops. Sino? Gulo, kumalik ka. Oh, sige. Yan. Oh, ano nangyari sa'yo? Musta ka na? Sino kasama mo, te? Angel. Sa yung mga bata? Si Arvin nasa ano, nakinaatid ko kanina eh. Wala Ate Ging? O kanina. Dumaan po ako doon, wala eh. Wala tao doon. Opo, Abang nasa motor break pa sila. sarado po yung ano, yung tindahan. Nasa motor break sila, nagpagawa ng plano. Ah. Ayun, kamusta na si Ate Rose? Si Ate Rose? Kamusta ka na, Ate Rose? Ay, Anong balita sa'yo? ito buhay pa naman. Eh, tawag dito, may sakit ka ba? Parang, tawag dito, naistorbo ka ba namin? Hindi, okay lang. Pasok kayo pa. Tara. Wala, sumusta. Walang iiyak, Ate Rose, ha? Kakabahan naman sa'yo. Kabahan kami, pambihira. Kabaan. Oh, tara, pasok tayo. Bagay, mukhang hindi na iyakin si Ate Rose ngayon. Oh, hindi na. Mukhang matibay na ngayon. Tibay-tibay na yan, tol. Ah, si Raven po. Si Raven nandyan lang sa ay, nasa high school. Sa high school. Mukhang nag-chicks yun, ano? Raven? Nagsundo sa high school. Nagsundo sa high school. Sundo? May sinusundo na? Hindi, matagal na yun. Matagal na niyang, ano yun, may kababi. Si Raven. Siyempre, natural naman yun sa binata. Binata. Di ba? Ilang araw na po kayo hindi nakapagtinda, Ate Rose? Ay, matagal na po. Nung naggaling po kayo dito na natawag kayo, 1 week na po. 1 week yun. Opo. Tapos hanggang ngayon. Hanggang ngayon. So, ilang ano na? Nasa 2 weeks na rin po may 2 weeks, magti 3 weeks, no? Opo. Ano pong nangyari? Ano po, tumigil po muna ako kasi nung una, nasikaso ko lang yung anong tawag doon? Form 137 ni Angelo sa Paranaque. Opo. Yun nga pong time na tumawag kayo, kausap ko yung teacher niya. Nasa labas po siya, yung advisor nila sa may Paranaque. Hindi niya alam na ikaw yung tumatawag. Sino po? Si Jello? Oo. Kasi tinanong ko siya eh. Kasi tas napanood ko rin yung vlog niyo. Opo. Tapos yung bago yun. Bali si, ano po, si Angelo may hawak ng cellphone niyo. Oh, okay. Tapos, ano pong nangyari? Bago kami pumunta ng Paranaque, kasi kasama ko siya nung time na yun kasi nilakad niya namin, nasikaso ko yung transcript niya. Kasi, kaya lang hindi pa rin kami nakakuha kasi hindi siya may issuehan ng Paranaque ng Form 137 hanggat hindi nakukuha yung Form 137 niya, school record niya sa Leyte. Ah, Paranaque, di ba galing po kayong QC? Ba't sa Paranaque po yung ano? Form 137? Doon kasi nanggaling yung card ni Gilo, doon siya nag-aaral dati. Ah, dati. Oo. Tapos hanggang ngayon? Nung pandemic, di ba pandemic, ano lang sila, modular. Opo. O yun, doon nanggaling yung mga ano niya. So, yun dito kasi sa QC, wala namang problema. Yung nagkaroon lang ng complete, Paranaque, tapos Leyte. Ngayon, itong si Paranaque, magre-request papunta kay Leyte para i-forward sa kanila yung school record ni Angelo. Tapos si Paranaque, sila na yung bahala dito. Ganun po. Ayun. Ayun nga, kasi nung huling punta namin dito, di ba, nagre-ring siya, yung cellphone. Opo. Nagre-ring. Tapos,
Mga ilang beses, sumagot yung cellphone, diba, na-proud mo naman. Tapos walang boses, hindi nababa. Tapos pangalawang tawag ko ulit, nasagot ulit na walang boses. Diba, sabi ko, hello, hello. Sumagot ka, pero sabi ko gano'n. Napanood ko po yun. Tapos, pagkatawag ko ulit, ayun na, nag-block na. Hindi naman po pa blinak. Anong ginawa? Na-drain po yung phone. Na-drain? Na-drain po. Namatay po yung cellphone. Mm. Na-drain na. Nalobat na po siya. Oo, kasi naranasan kong binlock ako dati. Kaya alam ko yung block ba. Pagka ring mo, tut, na. Hindi natural na Na-drain ano. po siya. Hindi po siya na-block. Oo. Kasi kinausap ko din si Angelo kasi hindi rin marunong magkutkot ng cellphone. Tsaka wala naman dahilan para ano. Tsaka yung gamit nga aming cellphone, yung puti na Huawei, yung lumang cellphone. Hindi naka-phone book doon yung number mo. Dito lang naka-phone book sa pinagawa mong cellphone. Doon Tumawag din po ako dun. Sa dalawang number pala yung tinawagan ko, pero Hindi, yung isang number kasi naman, Paps, hindi naman kami may dala nun. Kasi sino pa yun? kay Rodel number yun. Kay Kuya Rodel. Oo. Yun din, ano rin siya, cannot be reached din. Kay Rodel number kasi yun, yung 0953. Yun. Yung 65 akin yun. Oo. Akin talaga yung number. Ngayon, nung na-drain yung cellphone, hindi na, mami may tumawag 2 beses kaso greg-greg yung naririnig ko, hindi ko siya maintindihan. Sabi ko, sino? Baka si daddy. Hindi, number lang, walang pangalan. Sabi ko, sinagot mo, opo, hindi ko maano sa'yo kasi kausap mo pa si si teacher. Oo. Tapos kinausap ko po siya, okay lang. Hindi ko rin po pinansin kasi hindi ko alam kung sino. Hindi ko lang, kasi pag uwi pa namin dito, gabi na kami dumating eh. Pag dating namin dito, doon ko palang na-charge yun. Tiningnan ko. Sabi ko, familiar man to number na to. Denial ko doon sa yung cellphone na pinagawa niya. Ito, Paps, oh, yung pinagawa mo na to. Yung nasira ni Arvin dati. Nung pag-dial ko, sabi ko, number ni Papa Dins to. Sabi ko, Long, si Papa Dins yung tumatawag sa'yo. Tapos yung kinabukasan, napanood ko yung vlog. Tapos yung sabi mo nga, parang blinak ka. Sabi ko, Paps, sabi ko, hindi naman namin gagawin yun kung ba't ka namin iba-block, wala naman dahilan. Eh pag ikaw nga yung tumatawag, excited yung mga bata. Excited ka ba? Ha? Excited? Oh, hindi. Oh. Hindi, ano ba? Tawag dito. Nag-message din kasi ako. Message ako, di ba? Nag-text ako. Di ba, Rose pakitawag. Ay, pakisagot. Wala po na ako nakita. Tsaka, hindi naman siya 2 beses. Ako tumawag, ang dami. 20 ata yun. Nakita ko na. Napanood ko po yung vlog eh. 20. Pero, yan yun na siguro. Mga kapapi yung, yung tagpo na yun. At, ano pong nangyari, ito na lang dun sa yun nga, diba, lilipat dapat kayo ng bahay. Opo. Kaya naman po hindi na po ako naghanap. Ito po, kasi nga sabi niyo po sa akin, sige tutulungan ka na lang namin. Doon na lang kami maghahanap malapit sa amin kasi yun nga advice niya, kaya nga natuwa po ako. Hindi na rin po ako nangahas na maghanap o na maglipat ng bahay. Opo. Kasi yun na lang po yung inaantay ko. Kung pag may nakita kayo kasi, di ba usapan natin, Paps, tatawagan mo ako para doon na lang. Umasa na ako sa ganon. Kaya yun, mas okay naman po yung pagtitinda. Doon naman po sa pagtitinda namin, hindi naman po sa tuwing pupunta lang kayo. Hindi naman po ganon. So nagkataon lang naman po din, ito naman mga nagdanaan to talaga. Nagiging po ako kasi over fatigue din po siguro talaga. Opo. Nagkakasakit na po talaga ako. Talagang andyan na yung kasi marami, kahit sila doon, yung mga tricycle driver, lahat sila doon, Paps, doon sa pesto, alam po nila. Kaya sabi nila sa akin, ipahinga mo muna yan ng solid na pahinga. Sabi ko, anong solid? Iba yung solid na pahinga na yan. Sabi ko nga gano'n sa kanila, hindi tayo pahinga mo yan kasi pasma yan eh. Tsaka pag nagtitinda ka, huwag ka ng mga humawak ng tubig. Sabi ko, hindi naman na ako babasa. Tsaka nagguguantes na ako pag nagluluto ako para hindi yung init. Sabi niya, kahit nati kasi tayo ka tapos paypay. So, sabi nila, si Arvin, pag umuwi na si Arvin na yung katulong ko doon lagi. Pag hindi si Arvin, si Raven. Alternate naman sila.
Kaya lang sa pagluluto ako pa rin. Kasi yun nga, pag mamamalengke, madaling araw kasi. Baga puyat. Tapos ano. Ayun, tawag dito, kumbaga nagpahinga po kayo, no? Opo. Pahinga sila mga kapapi ng siguro mga magti 3 weeks na. Yung pahinga ni Ate Rose. Kamusta naman po yung inyong yung kalusugan ninyo? Ano pong sabi sa Okay check-up pa rin ninyo? naman po. Andyan nga po yung mga Asan yung mga gamot ni Mami? Nakita mo kay Papa Dins. May mga result na yung check-up nyo po? Doon naman po sa Paps, ganun pa rin po sabi ko nga, di ba nung huli na ang sabi sa akin, kailangan may angiogram ako para makita po lahat yung kung anong kwan. Opo. Kasi gawa nga po nung sa yung bara. Opo. Siyempre Paps, kada punta naman namin doon, gastos. Siyempre na kung saan ako kukuha ng panggastos. Pati nga yung na talaga nagamit ko. Opo. Kasi parido namin, tapos pag hindi ako nagtitinda, syempre wala akong pagkukunan ng pang-araw-araw namin, pumapasok yung mga bata. Nagamit ko talaga. Nagamit niyo po yung pampalipat ng Opo. pang down sana. Sabi ko din, nagamit ko na yung baka mamaya biglang tumawag si Papa Dins na okay na yung lilipatan doon. Wala akong maibigay. Sabi niya, papalitan ko na lang pag nakasahod ako. Yun ang sabi niya. Sa ngayon po kasi, Ate Rose, ngayon wala pa talaga kami nakikita. Hindi man namin na iba-vlog yung paghahanap ba, syempre. Ayaw naman namin i-vlog na tawag dito. Wala naman, diba? Na wala namang resulta. Ayun, tawag dito. Pero tuloy-tuloy pa rin yung paghahanap namin. At tawag dito, may nag-message po pala sa akin patungkol kay Arvin. No, mapunta tayo kay Arvin. Pero bago pala tayo pumunta kay Arvin, po, may mga result kayo nung sa angiogram? Wala, hindi po ako nakapagpa-angiogram kasi hindi rin? mahal po. Oo. Pero hindi po namin kaya Yung mga check-up ninyo? Yung dati ko pong check-up, yung pagpunta namin doon na sabi ko sa inyo, wala ako dito. Nasa kami ni Rodel, nasa heart center kami. Yung po di ba sabi ko nga po sa inyo, hiningi ni Ma'am Lenny kasi yung mga yung mga ultimo reseta, mga lahat po kasi dinala po namin sa batasan. Apo. Kasi ang tinulungan niya po kami makalapit doon sa parang DSWD ba yun? DSWD. Oo. Basta Sa may social welfare, parang gano'n. Mayroon pong medical assistant na makukuha. Kailangan lang po yung medical abstract po, Paps, tsaka original, lahat po ng kasi yun po talaga yung hinahanap. Tapos one time po, nag-personal appearance po, sinama niya po ako doon para doon po sa kasi in-interview din po ako Kailangan daw po kasi, nung una kasi siya lang nag-forward ng tapos in-schedule niya ako, in-interview din ako doon. Pumila kami doon, anong oras parang kailangan nga, alas 4 pa lang nandun ka na. Kasi mahaba po, ang daming tao. Opo. Maraming pila. So sa madalit sabi, yung mga original na copy nung Opo. nandoon. Tapos sabi ko kay Ate Lenny, mababawi ba natin yung pagka pwede nataman tayo humingi. Kasi sabi ko, meron lang po akong taong pagbibigyan. Kasi kailangan hinahanap po sa akin. Kasi yung iba pong pinanggagastos ko sa gamot ko, saka yung ko, may nagbibigay po, may nag-i-sponsor. Pakikita ko po, katibayan na meron akong reseta, meron Opo. ako nagpa-check up ako, para hindi naman lalabas sa mga tao na nagsisinungaling ako. Di po ba? Hindi, may mga nagko-comment din kasi na Opo. oo, Sa inyo po, wala naman akong iniisip, Paps, na Yung sa mga tao po, natural na po yan, hindi ko na po iniintindi yun. Normal na po sa tao yun. Kailangan lang po talaga may proof. Na, siyempre. Kaya sabi ko kay Ma'am Lenny, Ma'am, maano mo ba sa akin yan? Kasi kailangan ko lang po kasi dapat nagpa-xerox po pala muna ako bago ko pinasa sa inyo. Sabi ko, yun po mali ko. Oo nga. Pero hindi, sabi niya wala namang problema, hihingi tayo doon pagka i-attach po kasi daw yun pag kukunin na yung medical assistant. Opo. Ano pong balita doon? Nakakuha kayo ng medical assistant? Wala pa po. Ito daw po baka tong April na to. Doon kayo makakakuha? Opo. Oo. Magkano po ang sakali ang 10,000 daw po yun. 10,000. Opo.
Tsaka depende pa daw po yun, Paps. Minsan daw po mas malaki. Depende po sa case Oo. ng pagpapagamot ng kung ano yung pinapagamot. Depende daw po. Yung nga po nandun, ano din po, butas naman sa puso. Nakakuha po siya 30 eh. 30,000. Opo. Yun yung panggamot naman niya sa ano. Opo, nandun kasi nung kwan eh. Kaso lang sila, bago sila nakakuha, 3 months yata. 3 months ang inantay. So, kapag ka nakuha nyo po yun, mapagamot kayo. Opo, yun po yung ano namin, balak po namin. Kung halimbawa man po, kasi yun po talaga yung ano, kaya po namin nilapit noon, sabi ni Ate Lenny, ano ka, diretso ka na doon pag nakuha natin, diretso. Tapos may kakilala din po sila doon sa heart center. Meron nga po doon, ano si Ma'am, ano ba yun? Lita ba yun? Lolita. Subscriber din po ninyo, tsaka ni ka-business, nilapitan ako kasi yung nanay niya, tsaka ako parehas daw po yung case. Tapos, iisa po yung doktor namin na pinasukan. Nilapitan kayo? Opo. Napapanood ka namin, nakita namin nung sabi niya, thank you kay Papa Dins kasi sabi niya, kung wala doon si Papa Dins, naku, Ate Rose, hindi, saan ka kaya pupulutin? Sabi niya gano'n. Pati kami ni-nervyos kasi, Ay, sinugod ka namin Opo. sa ospital. Apo. Yan po, Ma'am, shoutout po kay Ma'am Lolita, nakalimutan ko yung apelido niya. Oo. Nilapitan ni Ate Rose. Tinitigan niya. Tinitigan mo? Sino pa? Nilapitan mo. Si Ali Tinitigan Lolita. ikaw. Hindi po si yung yung po si Ma'am si Ma'am Lolit po yung yung lumapit sa akin. Alam mo yun no, nilapitan ko. Napitan ko, maniwala nga na sa kagabi. Di ba alam niya? Hindi, ano yung mga papi yung sikat ba ngayon na kanta? TikTok. Siya TikTok man. Alam mo ano ka? Hindi na tayo. Hindi, ayun na Ate Rose, yung may mga ganyan, may mga kausap ka, mga subscriber natin. Ano yan, tawag dito, ibig sabihin, may mga patotoo rin, diba? Kasi marami tayong mga kapapi natin, mga business na Inaabutan nga Siyempre. niya ako, Paps, ng pera. Sabi ko, Ma'am, wag po. Sabi ko, mag-message po muna kayo kay Papa Dins. Tapos, sabi ko, kay Papa Dins yung po ipaabot. Sabi ko, gano'n. Sabi ko, hindi ko po, pasensya na po, hindi po. Bilang pagrespeto ko po kay Papa Dins, kasi hindi nyo naman po ako makikilan. Hindi, wala naman. Sabi ko, hindi po, Ma'am Lolita, shoutout po, pasensya na po kayo. Ngayon lang po kasi kami nagkausap ulit ni Papa Dins. Kasi po, yung mga tulong, minsan man nag-offer po ng ganun po sinasabi ko, nyo po, message nyo lang po sa page ni Papa Dins, kay Papa Dins nyo po ipadala. Yun po yung sinasabi ko po, yun po yung katotohanan. Kaya po noon kay Ma'am Lolita po, hindi ko po tinanggap talaga. Hindi, ano naman yun, tawag dito, umaga, syempre, bilang respeto rin, Pag diba? nag-PM daw po siya sa inyo, Paps, parang Nag-PM ba hindi siya? daw po napapansin. Hindi ko ata nakikita kasi medyo marami ring nagme-message mga babi. Pero i-double check natin yan. No, tsaka ano lang din tawag dito, medyo na-busy lang si Papa Dins. Pero ngayon, ano na tayo, back on track. Okay na po. Okay na po. Lahat. Okay na. Okay na. Everything is under control na ba? Everything's Tapos under yun sa control. palengke Under niya, control Paps, sabi nila, binitawan ko na nila, Papa Dins. Sabi ko, hindi ko po alam kasi napanood namin yung last vlog. Blinak mo ba? Sabi ko, hindi po, malabo po mangyari. I-block ko si Papa Dins. Wala pong dahilan para i-block ko siya. Kung panoorin niyo po yung mga tsaka yung mga sinasabi ko sa vlog, pag po kami kay Papa Dins. Wala pong dahilan. Wala, Paps, honestly, walang dahilan. Alam ng Panginoon Diyos kung ano yung nasa puso ko, nasa loob ko. Walang dahilan para i-block kita kasi hindi ako ganun kabalasubas para sa lahat ba lang na itulong mo sa akin, yun yung igaganti ko. Hindi po ganun na kapapi. So, yung mga pong sinasabi ng iba na bitawan na kasi nagbasa din po ako ng comment, yun po ay na kay Papa Dins po yung titibay pag kung desisyon, kung ano yung magiging desisyon niya, kung ba talaga kami karapat dapat o hindi na. Nasa sa kanya po yun dahil yung pong mga sinasabi at nababasa ko doon sa mga comment na niloloko ko si Papa Dins,
Siguro naman po, wala naman po akong panlolokong ginawa kay Papa Dins. Kasi lahat naman po, alam mo yan, Paps, transparent ako sa'yo kahit sa mga personal na bagay na ano ng buhay namin, inopen ko sa'yo yan. Alam mo naman yan. Kaya yun lang po masasabi ko po. Yun lang, walang dahilan para manloko ko ng mga taong tumutulong sa akin. Ay, ito. Kasi Ate Rose, may nag-text sa akin. Pambihira eh. Ito lang ito. Basya. Ito, tatanong ko lang sa'yo. Ito, text sa akin tungkol sa'yo eh. Ito, nandito yung kanyang text. Ate Rose. Ito. Ay, wait lang. Saan na yun? Wait lang mga kapapi ha. Hintayin natin. Ulit lang ba yun sa sound stall? Sounds? May bumabayaw siya kabila. Ang ano, babayain ko. Easy, no. Di. Kalma lang. Ikibayo ako. Ay mga kapapi, tawag dito. Hanapin ko lang yung nag-text sa akin tungkol kay Ate Rose. Kasi maganda yung alam din ni Ate Rose ito. Diba? Yes po. Sa dami, hindi niya mahanap. Sa dami ng text, pambihira. Ano yun? Sino yung 2024? Pambihira. Wait lang mga kapapi ha, a moment of Ate Rose, may gusto ka pang sabihin? Sige, dagdag mo daw. Baka may gusto ka pang sabihin. Ayun, nakita ko na. Yun! Nakita ko na. Oh. Ito yung nakita niyo. Huwag mo na kayo maingay ha. Edge. Alright. Nagtawag ka pa. Ito, sino kaya ito? Nag-text siya sa akin March 9. Pero sabi niya, may utang ka daw sa kanya. Napakatagal ng utang niya sa akin. Yun lang. Mahaba ito, basahin mo. Yan. Tsaka inaano ko, paano niya nalaman number ko? Pagka may mga ganyan, siguro, kasi personal din ni Ate Rose yung mga ganyan, mga kapapi. Ano po, sa kanya na lang kayo makipag-usap. Kasi, siyempre, pagka yung mga ganyang mga matter, ako sisingilin ba? Wala po kami kinalaman yan. Wala po kaming alam dyan, mga kapapi. Si Ate Rose. Pwede po ba akong magsalita? Sige. Doon po sa kung sino man po yung nag-text po kay Papa Dins, pwede nyo po akong puntahan. Alam nyo po kung nandito lang naman po ako. Yan. Yung pagkakautang ko po yun, ang sinasabi po ninyo, si Papa Dins po wala po kinalaman doon. At ako po ang harapin ninyo, kung sino ka man po. Nandito lang po ako sa Hasmin, 1325 Hasmin Street. Nandito lang, galing po doon sa pinanggalingan namin doon sa kung saan mo kami nilipat dati, Paps. Opo. Andito lang, kayang lakarin, kayang puntahan, tsaka pag nagkikita tayo, pwede mo naman ako, kapatid, wag po ganon kasi wala po kinalaman. Tsaka kung ano man po yung mga galit nyo sa akin, kung meron kayong galit sa akin, wag nyo pong idamay yung taong walang kinalaman. Kasi pwede nyo po akong prangkahin, pwede nyo po akong sadyain kung ano po yung kinaayawan nyo sa akin. Kasi ako po sa pagkakaalam ko, malinis ang konsensya ko, wala akong ginawang masama sa inyo. Wala po akong masamang tinapay na ipinakisama po sa inyo. Yun lang po. Kilala mo ito, te? Kilala ko po yan. Kilala mo. Mga kapapi, yung mga ganon, siguro, si Ate Rose ang kausapin nyo, direct kayo sa kanya. Kasi, Opo. siyempre ako, pag may nakababasa kong ganyan, The way po kasi, Paps, nung Oo. text, tsaka ano po, alam ko po yung tao na yan. Kilala na. Yun ba? Para ano lang din, mga papi, wag din tayong... Personalin nyo po ako, wag nyo pong daanin kay Papa Dins, wag nyo po ako ano. Kasi alam nyo po, alam mo, Paps, sabi nga, may kasabihan nga tayo eh. Ang dila, mas matalas pa sa kutsilyo. May ilaw ba tayo? Meron po, Paps. Yan. Yun. Yun, no? Yan. Diba?
kahit na wala siyang talim, siya ay nakakasugat sa pamamagitan ng salita. Opo. Ayan, direct po kayo kay Ate Rose para Opo. makapag-usap kayo ng mas maayos. Kasi ako ayoko tumulay sa ganyan. Sa mga kung may utang man o wala, ayoko lang mga kapapi, ayoko ng may ibang involved. Pero yung pagtungkol sa pagtulong sa kanila, doon ako kasi yun naman talaga ang main concern natin. Lalo pa nga ngayon si Ate Rose may sakit, di ba? Ayun, isa pang concern ko, Ate Rose. Meron ding isa nag-message sa akin naman, si Arvin. Si Arvin, ano na bang nangyayari sa bata na yun? Kasi hindi na naman ba umuwi? One time hindi siya umuwi kinabukasan na siya umuwi. Tinanong ko siya saan siya natulog. Sa computeran daw. Kasi may nag-message Siya sa akin. napagsabihan ko siya. Si Arvin daw ay parang may fraternity. No? Search natin. Alam mo ba yun, Teros? Hindi po. Arvin. Search natin. Ang dami kasi mga kapapi. So yun mga kapapi, hindi ko mahanap yung nag-message sa akin. Pero kung sino man po yung nag-message sa akin noon ay message kayo ulit para ma-screenshot ko. Hindi ko lang kasi na-screenshot. Pero yun nga, ang concern niya, si Arvin daw kinausap niya, Teros. Na si Arvin ay may fraternity na daw. Doon daw. Kinausap daw niya dun sa computer shop, yung sa pinuntahan natin. Opo. Yun nga, kailangan nang mailipat talaga ito sila Ate Rose sa lalong madaling panahon kasi si Arvin ay hindi na nakokontrol, diba? Fraternity na, mahirap yun. Papasok ng fraternity. Hindi ko na lang din sasabihin kung anong fraternity yon mga kapapi, pero syempre, diba? Mahirap naman. Herbs. Na-involve na siya sa ganun. At sabi mo, yun umaga nga siya, diba? Opo, nung nakaraan umaga na siya umuwi. Tapos nung pinagalitan ko siya. Pag napapagalitan ko siya, yun, 1, 2, 3 araw, hindi na siya lalabas na naman. Tapos lalabas na ulit siya. Tapos minsan alas 10, alas 11 na siya. Hinahanap ko pa siya bago siya umuwi. Kaya minsan, imbis na kahit na gusto ko magpahinga, may nararamdaman ako hindi maganda, babangon ako, hanapin ko lang siya. Minsan pati si Angelo, napupurisyo ko, imbis na itutulog na ng bata kasi papasok na ng bukasan. Opo. Na ano ko siya. Kaya minsan, tapos katulad kanina, sabi ni Raven sa akin, Mami, si Arvin namimiyasa na. Kadalihin ko yan, sabi niya sa anak, wag mo saktan mo na yung kapatid niyo kasi baka lalo magrebelde. Pinakausap ko to sila Raven. Ano kaya kung pasok natin sa rehab yon? Ikaw, Paps. Ay hindi, wag muna. Hindi ko pa nakausap Hindi ko pa nakausap na papi. Siyempre, wag muna. Kaya nga po nung nakausap ko, tapos sa banggit nila doon na kami nilipat. Tapos di ba nung kinausap sila, kasi pinangaralan po siya ni Ka-Business. Naririnig ko po yung sinasabi ni Ka-Business. Sa totoo lang po, halos sa akin po talaga lahat tumatagos yung mga sinasabi ni Ka-Business. Siyempre po bilang isang nanay, hindi nyo po may aalis sa akin na yung although sabi na nating pasabay yung anak ko pa rin po yan eh. Kahit anong mangyari, anak ko po yan. Yung masakit sa kanya, masakit sa akin. Kaya nga po, talagang laking pasasalamat ko kasi nung narinig ko na sinabi ni Ka-Business na gusto nyo ba dito na lang kayo para na monitor namin kayo kasi talaga pong yung tuwa ko, yung saya ko, talaga napaluha ako nung time na yun kasi yung ramdam ko po yung malasakit ng papa mo sa mga anak ko eh. Kung kinausap sila, kahit si mama mo, yung sinasabi niya na kasi Ate Rose, hindi lang naman sa pagtulong yung namin sa inyo, pagmamalasakit namin sa inyo, lahat. Kaya nga po, di po ba sabi ko, wala po akong masabi, yung salitang salamat, kulang kumbaga para sa akin kasi ramdam ko talaga kung paano niya akapin yung pamilya ko, yung mga anak ko kahit na ganun yung nababalitaan, ganun yung naririnig niya na mga negative sa mga anak ko, pero andun pa rin po yung pag-iakap. Alam ko po yung pagiging totoo kasi ramdam ko naman po yun kasi sa akin po tumatagos bilang magulang. Kahit yung siguro yung sa iba po, yung mga nagiging negative po sa amin, pasensya na po kayo.
nasasabi ko lang po to kasi siguro nakakapag-comment po kayo ng ganun sa amin kasi hindi nyo naman po kasi alam talaga yung nangyayari, nakikita. Kung ano lang po yung napapanood ninyo, yun lang po yung may judge nyo. Pero sa akin po, sana kahit papaano, minsan konting ano din po tayo pigil. Gaya po na sinabi ni Papa Dins dati doon sa vlog, mangyari po, pairalin na lang po natin yung pagmamahal sa pag-ibig sa kapwa kasi po wala naman po taong perpekto eh. Lahat po tayo nagkakamali, lahat po tayo may kanya-kanyang problema, may kanya-kanyang pinagdadaanan. Hindi lang po natin masabi, hindi po minsan nagkamali yung isang tao, lahat po ng gagawin ay mali na. Hindi naman po siguro ganon. Tapos yung pong sinasabi na panloloko ko sa pamilya ka business kay Papa Dins, hindi ko po gagawin yon, hindi ko po gagawin manloko ng kapwa ko, lalo na yung mga tinutumbok nyo po na mga tao, yun po yung tumulong sa amin, yun po yung mga tao nag-ahon sa amin. Hindi ko po gagawin yun kasi hindi po ako masamang tao, hindi po ako balasubas na tao para po manloko ng kapwa ko. Yun lang po masasabi ko sa inyo. Hindi po yung minsan pagkakamali po, iisipin nyo ganun na po yung gawain ko po. Huwag po tayong manghusga sa kapwa. Yung Diyos nga po nakakapagpatawad eh. Tayo po kayong mga tao lang. Pairalin po natin yung pag-ibig, pang-unawa. Huwag po tayong masyadong judgmental. Kasi po, bago po natin husgahan yung isang tao, kilalanin po natin, alamin po natin yung punot dulo kung ano po yung katotohanan. Yun lang po, Papa Dins. Minsan, natatakot na po ako, Papa Dins, magsalita. Na minsan, gustuhin ko man pong ipakita sa inyo yung tunay na expression ko. Yung tunay na nararamdaman ko. Yung gustuhin ko man po na takot na po ako. Kasi, andyan po na mag-open ako, maging totoo ako. Masama po ako. Na nandiyan po na ipakita ko lang kung ano yung gusto kong ipakita, magpasalamat ako, sabihin po plastic po ako. Hindi po ganun yun, Paps eh. Ganito. Ikaw, Paps, ikaw mismo alam mo yan. Hindi, ganito kasi mayak na si Ate Rose. Pigilin ko na. Putulin ko na si Ate Rose. Okay. Yan, yung mga sinasabi mo, Ate Rose, na patungkol nga. Pasalamat ka. Kumbaga, siyempre, talagang ganun ang mundo. Di ba? Minsan, pagka isang beses ka nagkamali, huhusgahan ka na doon sa pagkakamali na yun. Kumbaga para bang wala ka na nagawang tama. Diba? Ganun kasi mga kapapi. Pero yung mga ganitong natin, yung ganito pag-vlog natin para kay Ate Rose, iralin natin yung yung pagmamahal natin sa kapwa natin na kasi kami naman ang nakakakilala rin sa kanila. At alam din natin yung totoong sitwasyon, yung private life nila, alam din namin na hindi naman din namin pwedeng sabihin sa vlog na, pero hindi naman yung patungkol sa utang, sa kami doon transparent kami. Pero may mga iba pang other side na pinanghugutan din sila Ate Rose. Kaya ito, hindi kami rin nawawalan din ng pag-asa na maging maayos sila. Gaya niyan, si Papa, nasa bahay sila, talagang pinapangaralan, hindi nagtitipid, kaya saludo rin kay Papa, on and off cam yung kanyang pagtulong, kahit sa amin din naman, on and off cam. Ayun, tawag dito, Rose, yung mga ganon, siguro gawin mong lakas, yung mga negatibo, at hindi naman habang buhay negatibo yun. Darating din ang panahon na napatunayan mo na hindi talaga ganon si Ate Rose, na hindi talaga ganito ganyan, kasi marami kasi talaga nagchichismis na madalit sabi, maraming nagchichika, maraming ganito ganyan. Patunayan mo sa kanila na mali lahat, at balang araw magiging okay din yan, sa ngayon nandun ka sa proseso na kailangan mo nang magpatunay, kailangan mong patunayan sa kanila, nandun ka pa sa proseso na yun. Pero yung mga ganyan, mga ilan lang naman, mas marami pa rin naniniwala sa'yo. At nandito naman kami. Alam mo yan, ginawa mo kami sa Pilcoa, di ba? Kita mo naman, nung binablog mo na kami doon, mas marami nga natuwa doon di ba? Nakita mo naman, Paps, lahat talaga ng papuri, talagang yung panalangin nila, pagpipray nila na, buti na lang, nakita si Arvin ni Papa Dins, ganyan-ganyan.
ewan ko ba, Paps, dito lang ba nangyari na nagkakaroon ng issue na gano'n? Samantalang nung nasa Pilcoa nga kami, di ba? Yung isang tao, wala po ako nakaaway doon. Nung Opo. umalis kami, di ba? Sabi nga sa akin, Titina, dahil hindi ko na kayo hinarap pa. Kasi alis na kayo eh. Kaya kung paano, basta mag-ingat kayo doon. Lagi ka lang magdasal. Pasalamat kayo doon sa tao tumutulong sa inyo. Ingatan nyo din sila. Yung mga ganun po. Kaya dito lang po nangyayari na ganun na ako ni. Yung sa Pilcoa naman Paps, kasi. ikaw oh. kilala mo ako, Paps. Hindi naman ako... Ikaw alam mo yan kung... Di ba yung sabi mo nga... Kung pag-iisipan mo noon, hindi ko masisisi yung ano mo kasi syempre tao lang. Pero si bata kasi hindi naman niya kasi alam yung ano pagdating doon sa phone. Pero Paps, ako, di ba Paps, di ba totoo na ba na nag-message ka agad ako sa'yo nung napanood ko yung vlog, Paps, hindi kita blinak, Paps, hindi ko alam na tumawag ka, wala akong ano, Paps, hindi namin alam yun. Nung nag-message ka na, nandun ako sa La Union nun. Mm-mm. Kasi ano rin, mabigat-bigat din ang pakiramdam ko nung time na yon. Opo. Kaya hindi na ako nag-reply. Baga, gusto ko muna. Naunawaan ko naman po. Gusto ko muna Kasi nakapanood ko naman yung vlog mo eh. Yaman na, Ate Rose. At hanap pa rin kami. Hindi na sa lugar na napabarkada si Arvin, no, mga kapapi. Kahit naman din sa Pilcoa, may mga barkada rin naman siya doon. Pero tawag dito kasi mas nag-ano yung bata eh. Mas yung ganyang edad, talagang mas mag-i-explore yan ng, di ba? Mas madaling impluwensyahan. Hindi kagaya dati, nung bata pa si Arvin, Opo, bahay na ano lang siya school. noon, tawag dito, ilang taon lang si Arvin noon? 12 ata? 12 po, ano? 11 magto-12. Oh, 11, no? Magto-12, panoorin niyo yung part 1. Yun, yung mga ganong edad ng bata, talagang masunurin yan sa magulang. Pero kapag kaya nagpabinata na, dyan na magsisimula yan, mga papi. Na-timing dito pa sa lugar nila na nilipatan din natin sa kanila. Sa lahat naman, di naman mawawala ang barkade. Nasa ano rin yan, mga kapapi. Nasa, tawag dito, kala Ate Rose din, di ba? Kaya broken family kasi si Arvin. Di naman siya pag-ano, mga kapapi. Mas okay pa rin talaga yung intact kayo na pamilya. Di ba? Kaya, yun nga, ang lagi kong sinasabi sa vlog natin na kahit anong mangyari, huwag niyong pababayaan yung mga anak ninyo. Huwag kayong maghihiwalay, mag-asawa. Yun lang yung inaano ko. Hindi naman sa ano, pero mas okay kasi na magkasama talaga. Pero kasi yung kay Arvin naman, iba rin ang sitwasyon ng bata. Kasi yung totoo niyang tatay, namatay na. Diba, Ate Rose? Ayun, siguro mga kapapi, hanggang dito na lang yung aking update kay Ate Rose. Kasi mahaba-haba na ito. At huling tanong ko, Ate Rose, si Kuya Rodel ba papayag na mailipat kayo malapit sa amin? Sinabi ko na po sa kanya na Payag siya? kami doon. Payag po siya. Kung ano daw po yung makakabuti para sa mga bata. Sige. Ayun, isusunod ko dito mga kapapi, meron kami sorpresa kay Ate Rose. No? Huwag ka na umiyak. At yung sorpresa na yun, ito na yun. Oh, eto na yon. Hindi mo na, wala lang black. Ilan ilang tawag yun? 20 yun. Mahigit. 20 tawag. Hanggang makauwi ako, natawag ako. Si Bossing man yung dumatawag na yun. Si Bossing. Yung sinasagot, pambaya. Busing papi. Hindi, mga kapapi, yun nga. Pagtiyaga, konting tiyaga pa tayo. Pagka wala pa rin, ganun pa rin. At hindi, pagka nailipat natin malapit sa amin, ganun pa rin sila eh. Sa kanila na yun. Tingnan natin, huling barahan natin kila Ate Rose yun. Mga kapapi. Kumbaga kila Sandra, may huling baraha tayo. Para maging, to be fair din kila Ate Rose. Huling baraha rin natin sa kanila. No, Ate Rose? Ha? Oh, pambira. Oh, you're welcome. Tuloy pa rin yung premyo niya. Anong premyo? Tawag ng tawag si Bossing. Hindi na, wala lang premyo. Wala na. Wala na. Wala na. Blank na. Ay mga papi, panoorin nyo po yung susunod kong vlog kay Ate Rose kung ano man yung sorpresa sa kanila. Ano yung mga meron doon. At first time ito, beneficiary ko makaka-receive ng ganito. Ay, grabe. No? Parang ano yun? Kapanapanabik. Mapapanambi ka talaga. Kasi first time yan. First time. Pati kami. Pati kami. At proud din ako mga kapapi kasi
Papa Dins TV, ginamit na kasangkapan para kila Ate Rose. Mapadalhan ng mga ganitong bagay. Thank you po. Thank you po sa inyong suporta, pagmamahal sa isang Papa Dins TV. Tsaka siyempre, ka-business official, ka-business family. Yes po. Ayun, hanggang dito na lang po muna itong part na ito. At susunod, panoorin niyo po ulit yung kadugtong nito. Alright? Alright. Banat-banat lang. Banat. Balat. Banat lang. Balat. Banat!